na mga to. Ang sama ng pamilyang to, Diyos ko Lord. Tangina, binigyan ka na ng second chance, mas baboy ka pa dun sa una na hindi siya prepared. Nagigets niya na hindi siya prepared. 'Di ba? Yung sinabi niya, yung may video. Oh. May video. Okay? May video. Kumpleto na lahat. Okay? Written instructions pa nga sabi ni Inday. Kumpleto na lahat, kaya ngayon nanganganib na, natataranta na sila. Dahil kumpleto na lahat, hindi nyo na alam kung paano lalabas ang mga dapat lumabas. Kumpleto na lahat. Naloka nga kayo, lumabas nga yung pulburon video ni BBM, di ba? Oh, kumpleto na lahat, no? Hindi niya totoo yan lahat. Lalabas at lalabas ang mga bagay-bagay. Pero sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mamadali. Again, repeat after me. The universe is unfolding as it should. Good, yeah. FP, no, this is being held hostage by the chain of cocaine and corruption. As simple as that. Yun lang totoo niyan. No, they're being held. Kaya naawa din ako sa AFP, no? Nayuyuraka yung armed forces ng Pilipinas, pati mga pulis, nayuyurakan na kanilang dignidad. They are being used by the mafia. Kaya hindi makalaban niya sa mga kriminal. Kakampi ng gobyerno yung kriminal. Paano mo lalabanan yung mga kriminal? Ipa-livestream mo siya. Di ba pwede yan yung sa ibang ibang destination? Oo, sa ibang destination, sa diyan. Basta magkaroon ka maraming multiple backups para kung may mangyari untoward incident dyan, ma-on, di ba may gano'n niya, ma-on mo yung masistream, gano'n yan. Hindi normal ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay puwersa ng organized crime. This is organized crime. This is mafia. Mafia sila. As simple as that. Makikisabuhat ka kay James Kumar. Di ba yun na nga yung sinabi ni this is mafia to the highest level. We are being led by people high on cocaine. No? Tama. And organized crime with the backing up of the entire machinery of the whole government. Yes, kaya itong AFP, no, this is being held hostage by the chain of cocaine and corruption. As simple as that. Yun lang totoo niyan. No, they're being held. Kaya naawa din ako sa AFP, no? Nayuyuraka yung armed forces ng Pilipinas, pati mga pulis, nayuyurakan na kanilang dignidad. They are being used by the mafia. Kaya hindi makalaban niya sa mga kriminal. Kakampi ng gobyerno yung kriminal. Paano mo lalabanan yung mga kriminal? Well, I have a very interesting story about that, Sasa and Joey. When we were in Dumaguete with the Maiso group, nandun si Attorney Vic. Somebody, with June and I, we were pulled to the side, and a very, very, I hate to say this, but, nasa intelligence community, sinabi sa amin ni June, alam nyo, sinasabi dito, ang orders from the higher-ups, wag nyong arestuhin or wag nyong i-operate yung drug operations, yung illegal drug trade doon sa Dumaguete at buong Negros Oriental. Yun daw ang implicit na orders from the higher ups. Kaya sila na-frustrate at itong tao to talagang I'm telling you, it's beyond provincial level rank, no? Doon sa correct. Totoo. Kaya we really have to be creative about this You know, the military men, the men in uniform, they are going to come in when they see mass movement. At itong mass movement natin na to is not limited dun sa paglabas. But of course, if you are present, that is the best way that we can we can really show our disgust, that we really want this to stop and things like that. But we also have to think of other way. We also have to think about kung kunwari hindi kayo magiging physically present, we have to find a way. But it's whatever that you're going to do to make your presence felt, gawin na natin, pag-isipan na natin. 'Di ba? Please. Or else we're going to be a shithole in no time. If we don't pursue atonement in this time,
kawawa ang next generation ng mga Pilipino. They will suffer much more than we are suffering right now. I'm telling you. At tone now, we have a historical duty for the next generation. This is historical rectification. Ang sama ng mga to. Ang sama ng pamilyang to. Diyos ko Lord. Tangina, binigyan ka na ng second chance. Mas baboy ka pa dun sa una. Correct. Oo! Diretso na. Rekta na, wala nang ano-ano. Correct. Ayan. Ayun. So anyway, di yun na nga, midnight ng Friday, kinakatok na si Attorney Zolica ng mga ng Sergeant at Arms ng House of Representatives because they wanted to take her to Women's Correctional. Okay? And so si Attorney Zolica naiiyak sa galit, talagang it was so unacceptable. Yun, tayo nga hindi tayo yung dadalhin sa correctional. Galit na galit tayo eh. Imagine sa kanya, karapatan niya, rights niya. This woman na miyembro ng ating ng ating IP, at alam naman natin ang danas ng mga IP dito sa bansang to. 'Di ba? Peripheralize buong buhay ng mga yan, pinaglalaban nilang karapatan nila. And nandito na sila, these people are already up there. Yung katulad ni Attorney Zolica na IP, abogado, prominente, and yet makaka-experience pa rin ng ganyang klaseng disrespect. Kaya sa totoo lang ako, I can understand yung breakdown na yan ni Attorney Zolica. You are an IP. Buong buhay mo discriminated ka. Buong buhay mo tinataasan ka ng kilay. Tapos you are already a lawyer. You've served your country already. Ang dami mo nang na-achieve. Nandun ka na sa tugatog. And your rights is still going to be disrespected like that? Sino hindi mababaliw sa galit dyan? Diba? And not only that, Joey, they did it insidiously under the dead of the night. Imagine serving an order transferring you to a BJMP-run facility only for convicted criminals in the middle of the night. At doon na nila pwedeng gawin yung hocus-pocus nila na pategi. Kung ayaw mong mategi, nandiyan ang mga titegi sa'yo. Saan ba sila kumukuha ng tumitegi? Mga preso po ang mga hired. Nagigets ninyo? Mga preso ang mga hired. Magpapalabas nila yung preso, tapos yung preso papategi nila. Ganun di ba ang ginawa kay Percy Lapid? Right. Di ba? Alam nyo na ngayon kung sino ang may modus na ganon. Hindi yan si Bantag. No, hindi yan si Bantag. Nasabi ko na sa inyo. Balikan ninyo mga tinitira ni Percy Lapid noon at ang niya before siya mategi. Anyway, ito ay nangyari na ito nung panahon ng tatay. Yung mga ganyang tip, yung mga sa gabi, uhulihin. Di ba? Alam mo ba yung kay Laila de Lima, nung na-issuean siya ng warrant of arrest, ang sabi niya noon, pwede bang mabisita ko muna yung mga anak ko? Hindi ba nakauwi muna siya sa pamilya niya, na ganun siya. Tapos, siya kinulong sa krame, hindi sa regular jail. Do you see the difference? See the difference? And even more insulting, De Lima was charged with criminal offenses. Attorney Lopez is just being cited for contempt. Diba? Oo. So ganon. Correct. Mm-hmm. Hindi criminal yung issue kay Attorney Zolica. Anyway, and so mind you, Joey, mga kababayan, SAS, no? The contempt citation ends tomorrow. Correct. So why the need? Why the need to transfer her to the Women's Correctional? If not to intimidate everyone, including the VP. Kuyang, it's very clear, no, that they wanted to put Attorney Zolica somewhere where Inday Sara cannot be there.
'Diba? Kasi alam nila hindi naman po pwedeng pumasok dun si ano sa Women's Correctional, mag-spend ng night si Inday Sara sa Women's Correctional. You know, it's really very scary sa part ni Attorney Zulaika kasi talagang napapatayin siya diyan eh. Kung hindi ibibigay ni Attorney Zulaika whatever they wanted from her, kung ano man 'yon. And I'm pretty sure isa sa pinaka-nervyos nila diyan is Attorney Zulaika went to the US. And they're probably speculating na, baka kinuha niya yung records kinemi. Ito naman mga tanga na to. Tingin nyo ba, kailangan pa pumunta ni Attorney Zulaika ng US para makuha yung records? Pero, kaya tinarget yan si Attorney Zulaika, galing siya ng US. So, Galing siya baka ng US. may gusto silang i-extract. This is torture. Yung ginawa nila kay Zulaika is torture. The violation of anti-torture law. Nagigas yung, di ba kinuha pa yung mga cellphones? You cannot do that. Tama dun si Sara. That's robbery. You cannot deprive someone of property, liberty, property, life, Liberty, and property. Liberty without due process of law. So bakit yun ninakaw yung mga cellphone nila? That's not allowed. That's not allowed. Nakikita nyo na lahat ng ginagawa nila ay meron silang gustong i-extract na information kay Zulaika. And I believe they think that Zulaika got something from the United States. Yaan ang totoo dyan. Diba? O, eto naman, kaya ito nangyayari sa atin ngayon, this is now a collusion. No? Collusion, ibig sabihin kampihan, nagkakampihan na ang puwersa nila Franz Castro, Martin Romualdez, at Marcos. Dahil iisa lang ang gusto nila, mapabagsak ang mga Duterte. Itong sa mga CPP, NPA, kaya nila gustong gawin yan, that's retaliation. Dahil kinalbo ng mga Duterte ang puwersa ng CPP, NPA. Lalo na ito si Sara, na talaga, hindi talaga siya napakiusapan sa pakibato. Tama. Mabuti pa nga si Digong daw, sabi nila, Joey, no, Sas, mabuti pa nga daw si Digong napapakiusapan ng mga left, no? Pero itong si Inday talagang wala talaga, no compromise. No compromise talaga. When it comes to the communist. Zero tolerance talaga si Inday sa PPP. Zero tolerance si Inday. Kaya nag-zero tolerance yan si Inday. Kasi, sabi sa amin ni Digong, nung nandun kami sa RJ Bistro, itong mga NPA, meron silang tinegi na nag-alaga kay Sara nung bata hanggang lumaki. So talagang parang second parent ni Sara. Parang ano niyo. So parang it's personal talaga, no? Personal yes, tinegi. Tapos sabi daw ni Sara, gusto ko makita. Ayaw ni Dio, wag na, ganyan. Hindi, gusto ko. Pumunta siya. Nakita ni Sara kung anong ginawa. And from that moment, Sara made her choice. Ubusin yang mga yan. Nagets yun na. And Digong as well. Bakit si Digong ganyan sa Drugay? Dahil yan, ang nagskwento nito sa amin ay sino yung spokesperson niya dati? Si Ernie Abella. Ernie Abella. Ernie Abella. Nung mayor dati yan si Digong sa Davao, matagal na. Bago pa yan nag-berserk diyan sa Drugay nung 90s. May lumapit kay Digong tatay. Mayor. Yung anak kong lalaki, adik at ginagahasa ang anak kong babae. At merong patalim. So, lumusob ang mga pulis dun sa bahay kasama si Digong. Sinabi ni Digong, and this was a very painful decision for Digong. Sabi ni Digong sa tatay, hindi namin maaano ang anak mong adik na hindi madadama yung anak mong babae. So the crime was going on. So patapusin na lang. At pagkatapos din na namin anuhin. So the father endured hearing
The screams. His daughter screaming while being raped by his addict na son. Wow. Kaya since then, can you imagine the pain the father would have been going through at that moment? And that made Digong really adamant against Drogay. Nagets yun na. So That was lahat the switch. yan ang switch, no? Yan ang switch, sabi ni Ernie Abella. No? Yan ang switch. Can you imagine can you imagine ikaw, yung mga nakikinig ngayon, advising a father, patapusin mo na lang yung anak mo. Naghasain yung isang Yung anak anak. mong babae, dahil kung gagawin natin to ngayon, mamamatay din yung anak mong babae. Nagets nyo? I heard this story several times. I did too. Narinig ko talagang I get Ako, really I get really emotional. Putang ina. Ako, Joey, kinakilabutan talaga ako every time I hear that story, no? Especially now that Sas is telling it again. Kasi I have 3 daughters. Talagang... All of them are girls. all of them are girls. You never know. Baka si Evie meron siyang daughter na born male. You know? You never know. People natin. Tama. That I think is the most potent example ng martial law. At ang Yes, pinapahirapan nila, yung mga maliliit, yung kompetensya ng mga kabarkada nila. Nagigets yun na. Tama. Diba? Kita nyo, sino man nagtatanggol ngayon? Kay Mar. Ang ibig sabihin ko po ng Marcos Araneta Romualdez. Tawag po na kay Mar. Puwersa ni Mar. Okay? Marcos Araneta Romualdez. Everybody, Mar. M.A. Marcos Araneta Romualdez. Okay? Ngayon, ang eksena nito, they have already monopolized. The Marcos Araneta Romualdez did what Marcos Sr. did without declaring martial law. Ano ito? Romualdez already quote-unquote owns a lot of media. Meron siyang joint venture. Meron joint venture ang kumpanya ng Romualdez family sa ABS-CBN. Yung sa ano rin, sa News 5. And ang chismis, hindi ba? Ang mga Marcos meron silang share sa GMA na 30% na pilit idinideny. Nakuha na rin nila. So, nagawa na nila yung nagawa ni Marcos Sr. without declaring martial law. Ngayon, ang tanging balakid na lamang sa kanila ay isa lang naman, ang mga Duterte sa kanilang patuloy na pagkamkam ng kanilang salapi at pagbawi uli ng kanilang ninakaw na pera sa taong bayan noong unang panahon ng kanilang tatay. That is the truth of it. Why do you think they would fight tooth and nail in order to remain? Because they would like to unfreeze the frozen assets. This is their only opportunity. They will gurgur for this. Okay? They will gurgur for this because the money that they would like to be back is humongous. Okay? Humongous. It's about 4 billion, 64 billion USD. About 64 billion US dollars. Yes, legit po na may ano ba? It's legit na meron silang frozen assets sa ibang bansa. That's why America at iba pang NATO countries, sa United States, Switzerland, Belgium. That is concrete. Si Imelda na mismo umamin yan before. Ano ba? Kaya tiniis nila yung 36 years na pagkukutsa sa kanila because of that amount. That's humongous amount. That amount, that is a humongous amount. Hindi pa nila nababawi. Ang nababawi pa nga lang, 128 billion pesos. That's how much. That's only about 3 billion US dollars. No? Or less, no? Yes. And yan ang kanilang target, ang mabawi nila. Hindi natin nga nila alam. Paunti-unti nilang nababawi yan. Pero ang chika, they need 18 years to fully get everything. And of course,
they need to follow the bidding of the United States because it's the United States that actually unfreeze these frozen assets. Tama. Mhm. Tama. Mhm. Correct. Ayun, so it has been very very clear and na ganun meron talaga tong meron talaga tong concession with the US. Americans, and of course the intention of this administration to get all the things that they stole. Ngayon, ang tawag dito, so balik lang tayo dun sa aking walkthrough. Sige. So, Okay. noong kagabi na not kagabi, nung Friday ng gabi, yung hating gabi ng Friday. So, Nagdi-dinner na kayo na- sana, di ba, Joey? Nag-dinner kayo Ha? di ba, nag-dinner na kayo at pauwi na sana kayo. Oo, akala namin Pero okay na, pauwi pero- kami. Pero let me just clarify, hindi ito yung ninakaw sa Kabanang Bayan because the revenues of the Philippines during that time was just really low. But this is the money that the family made by the virtue of their position, like bribes, etc. Pero yung sasabihin mong ninakaw nila to sa Kabanang Bayan, that is statistically impossible dahil maliit ang revenues. Oo. Maliit ang tax revenues noon. Yeah. Oo. So this is really yung nagawa nilang pera using their position. The position of the father. Yes, oo. So magkaiba yon. So And magkaiba even money from other oligarchs at that time. Yes. Yes, Mm. yung share nila dun sa mga kumpanya ng mga cronies nila because they gave the company. So lilinawin ko lang yan ha. Hindi ito it's for me it's impossible na galing ito sa Kabanang Bayan because the tax revenues ay maliit. So ito yung mga kinita nila by virtue of their position. Of their position. Yes, exactly. They stole using the opportunities that their office present. Tinake advantage na in order to to get all those wealth and richness. Ayan. By force in some cases pa nga eh. Oo. True. Ayun. Ayan. Okay. Well, anyway, so yun na nga after nun, walang ganap after ang press con ni Inday, ganyan. Well, galit yung mga tao, bad trip at naiintindihan ng karamihan na na sobrang it's really stomach churning that they can do this kind of disrespect of rights to to Attorney Zulaika, and coming from a government na walang ibang sinabi kundi rule of law. Kailangan, gusto nyo nga pasunurin yung China based on rule of law eh. Diba? Mga putang ina nyo. Diba? Yan yung mga drama ninyo. Para rule of law tayo, ganyan. And coming from this House of Representatives, the 19th Congress, pinaka-corrupt na Congress sa lahat. Na hindi, bantayan natin mga pera. Ang pera ng bayan, kinemi para ulol ninyo. Anyway, Hindi, alam mo kung bakit nakakasuka tong Congress na to? Dahil hindi na nila tinatago. Yun. Tama. At wala na silang hiya. Kasi dati nahihiya pa eh. No? Like for example, nung kay Aquino, kahit naman kay Duterte may corruption, nahihiya pa sila. Yes. Merong tinatablan pa sila ng hiya. Pero ito, wala nang hiya. Kita mo, pupunta ka ng isang lungsod, 3 billion para sa inyo. But that's not an actuation of someone who's not corrupt. Hindi ganoon ang pag-disperse ng pera. 3 million sa inyo. 2 billion sa inyo. Yes. And then you have those people in Congress, no, both senators and congressmen, na may sarili-sarili ng mga kumpanya benefiting from huge contracts from the DPWH, the DOTR, and whatever agency of government there is. Nung una, pinoproxy pa nila yan ng ibang tao talaga, kaibigan, kakilala. Ngayon, hindi na. Talagang nakapangalan sa mga kapatid, kagaya ni Rog Gutierrez, tatay niya. Yes. Oo. Rog Gutierrez, one rider party list na merong 2.077 billion government contracts ang kanyang tatay. That's how brazen they are. Wala na tong hiya. Sinasabi, alam nyo, kaya itong walang hiya, because they know, they have
they believe na that this system is actually for the long haul. And kaya nga nila pinababagsak si Duterte eh. Kasi alam nila, ang malakas for 2028, Duterte. So, ayaw nilang matapos ang ubus-ubus biyaya na eksena. Nagigets niyo? This is all about the greed. Right. Okay? This is greed at work. Nakikita nyo na. Ayaw nila yan kasi nung panahon ni Digong, hindi sila makaporma. Do you remember na yung may insertion doon na hindi inapprove ni Duterte? How much was that? It was like 90 billion? Yeah, 90. About 90 billion. Nung panahon ni Duterte, may gustong insert ang mga congressman, hindi vinito ni Digong. Yun, naintindihan nyo na. Pinuri pa siya doon ng ibang mga kakampings. Hindi ba? I believe pinuri ata siya doon ni Solita Monsod or somebody else. Pero pinuri siya doon kasi hindi niya pinayagan yung insert 91 billion. Hindi niya pinayagan. Okay. Nung panahon ni Digong, napababa, hindi nawala. Hindi ko sinasabing magandang, hindi nawala ang corruption. Pero napababa ang mga commission. Brahan. Napababa siya from 5% from the usual 30%, napababa siya to 5 to 10%. Alam yan ng mga contractors, alam yan ng mga may sa gobyerno. Alam nilang lahat yan. Kaya gustong-gusto nila si Digong noon dahil yung mga may business sa government, hindi napababa yung komisyon na hinihingi sa kanila. Nagigets yun na. So, they are happy. Okay, they are happy. Ngayon, ano ang revelation ni Magalong? 45% na hindi siya prepared. Nagigets niya na hindi siya prepared. 'Di ba? Yung sinabi niya, yung may video. May video. Okay? May video. Kumpleto na lahat. Okay? Written instructions pa nga eh, sabi ni Inday. Kumpleto na lahat. Kaya ngayon, nanganganib na, natataranta na sila. Dahil kumpleto na lahat, hindi nyo na alam kung paano lalabas ang mga dapat lumabas. Kumpleto na lahat. Naloka nga kayo, lumabas nga yung pulburon video ni BBM, di ba? Oh, kumpleto na lahat, no? Hindi niya totoo yan lahat. Lalabas at lalabas ang mga bagay-bagay. Pero sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mamadali. Again, repeat after me. The universe is unfolding as it should. Good, yes. Ayun. So, yun yung isa sa mga nilabas na issue doon ni Inday. First, yung tungkol doon sa envelope. Sa mga hindi hindi familiar doon sa, tsaka yung mga bagong manonood dito sa live na ito, sa mga hindi updated, they are basically persecuting the Office of the Vice President because of the 125 million confidential fund at yung mga budget utilization ng OVP at to certain extent ng DepEd. So what they're saying is that in the process of that inquiry, there were several personalities, DepEd officials and OVP, DepEd officials na nakaka-receive daw ng pera. At yung perang iyon ay nakalagay sa envelope at binigay daw sa kanila at it has been going on for several months. Okay? At kine-question nila yon dahil hindi raw ito tamang paggastos ng pera ng DepEd. Okay. Now, what Inday Sara is saying is that Lisa Marcos had been giving away money since 2022 pa. Ngayon, palalabasin nyo na yung pera na pinapamigay ninyo ay nanggaling sa pera ng DepEd, sa confidential funds ng DepEd, when in fact, it is not true. Okay? Now, what Inday is saying here is that she can actually prove that the money that these people are receiving are coming from Lisa Marcos. Siya ang namimigay ng pera. Because she has a video. Meron siyang video at written instructions. From Lisa Marcos. Oh, paano ka ngayon, Lisa?
Just Oh. like the video of the turkey is extraction. Lahat na may video tapos ayaw nyo pang maniwala. Ilalabas yung video na yan, hindi mo alam, baka nasa akin na. Charot. Charot lang. Charot lang. Charot lang. Correct. Lalabas yan lahat. Hi Louie. Kasi naman hi Louie. Ngayon, BBM, you have nothing to blame for this. But your wife and Martin Romualdez. Ikaw, Amy, you have nothing to blame for everything that's going on but Lisa and Martin Romualdez. Yes. Kayo, nagbibigyan na kayo na makabalik sa pwesto. Nung nakabalik na kayo sa pwesto, hindi pa kayo gumawa ng tama, mas malala pa kayo sa tatay ninyo. Correct. So anong sabi ni Inday? If you really want to preserve whatever it is left dun sa father mo, you know, you have to correct whatever your relatives are doing right now. Lisa Do some Marcos sort- or Martin Romualdez. Do an Inday Sara, an atonement for your sins, Senator Amy. Yeah. Mm-mm. Yes. Agree Pero ko more yan. than that, Joey and Sas, during that Zoom press conference where I was part, no, sinabi ni Inday doon, number one, si Martin lang daw ang may gusto or may motibo na mapatay siya. Second, sinabi pa rin ni Inday, I'm waiting for them to push it and push it and push it and push it bago ako magsalita. Mhm. Yun lang ang sinabi ni Inday. So Correct. now we see the beginnings of, sabi na nga ni Sas, isang namumuong tornado. And once that tornado is formed, there is no turning back. You can never stop a tornado. Hindi na to. Ito na to. Hindi, no one can stop this now. Yung mga sinasabi wag nag-meltdown, you cannot stop Sara now. Kasi, bakit mo sasabihin, Sara, na wag na mag-meltdown ngayon? 2 years! Ikaw binudol ka, 2 years binabalahura ka, tapos sasabihin mo, tapos ngayon mo pa sasabihin na wag mag-meltdown. That is unrealistic. Only psychopaths don't experience meltdown. Correct. Hindi unrealistic kayo. Binudol ka, tapos 2 years kang binabalahura, binabaliktad pa ang storya, tapos hindi ka mag-meltdown. Saang universe ito? Kaya nga Right. sinasabi ko niyo, di ba? The universe is unfolding as it should. This is a natural reaction of someone na binudol, binalahura, at Tinraidor. tinraidor. At pilit at gusto pang tigihin. At gusto pang tigihin. Tigilin. Tapos sasabihin nyo kay Sara, wag mag-meltdown. Ano kayo? Psychopath? You are psychopaths. True. Ayun. So, that issue, and then, yan nga, pati nga yung assassination issue, in which sinakyan naman ng palasyo, na they take deep concern kinemi, pati itong si putang inang Chis Cascodero, na it is of great concern, ganyan, na nagbe-behave ng ganyan ang Vice President. Yung parang talaga, Chis, concern ka sa inappropriate language ni Inday dahil pinagmumura niya kayong lahat. Pero hindi ka concerned sa mga project na nawawala. Hindi ka concerned sa flood control project na wala namang nakokontrol na flood. At hindi ka concerned sa pinagagawa ng asawa na pinangangalanda ka ng kayamanan niya. That is not allowed under the law. Yes. 6713 Republic Act. Because it covers immediate family of government officials. Yes, ipakita nga yung batas na yan na makita ng mga tao. 6713. Kahit pera pa pera pa yan ni Heart Evangelista. She is covered. No one is above the law. Di ba yun ang sinasabi nila? O di dapat yan din. Tapos ngayon, concern ka pa dyan. Dapat ikaw, Cheese, mas maging concerned ka sa nangyari sa Sorsogon. No? Kaya nangyari yun sa Sorsogon dahil yung mga flood control projects yan, ibinulsa. Diyan ka dapat maging concerned dahil ilang tao, ilang
ilang buhay, ilang pamilya ang naapektuhan niyan at nawalan ng pangkabuhayan at nasira ang kanilang mga pinag-ipunan. Diyan ka maging concern. Kaya ka nagiging concern dito, Chis Escudero, dahil party ka ng predatory elite sa Pilipinas. Yang buong pamilya mo, yang angkan mo, Escudero, ay isa sa mga crony ni Marcos Sr. na kinabang kayo sa pagnanakaw noong panahon na yon, hanggang ngayon nakikinabang ka pa rin. Tatay ni Chis Escudero at one time was the Department of Agriculture or the Minister for Agriculture of Ferdinand Edralin Marcos Sr. Yung tatay ni Chis Escudero. Kaya hindi lang sila ngayon. Noon pa yan, parte na yan sila ng predatory political elites, no? Hanggang nag-crossover na sila sa pagiging oligarko at ngayon ay nasa poder na rin ng showbiz elites, kumbaga, at alta sosyedad, no? Joey and Sas, no? So, yung mga patutsada ni Chis na ganyan, ano yan behaviors yan of the likes of Katrina Ponce Enrile, where they portray themselves as the real underdogs daw, mga putang ina nila. Kayo ay loyal sa chain of cocaine. Period. 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 COC, COC, COC. Period. Can you imagine, pinagtutulungan nyo si Inday, kayong lahat na nandyan? Hindi, naluloka kayo. Isa lang yan, isang babae. Walang budget. Walang budget. Walang pera. Walang perang pambili ng mainstream media. Can you imagine, yung kalaban nyo, isang babae. Kayo lahat, isa laban sa 100. Naluloka kayo? Bakit kayo naluloka? Dahil alam nyo, ang taong bayan, kung anong sinasabi ngayon ni Inday Sara, yun ang gusto nilang sabihin sa gobyerno ngayon. Yan kayo takot. Hindi ba? Dahil yung mga tao tahimik lang, yung mga media dyan tahimik lang, pero yung mga media dyan, alam nilang sinasakal sila. Alam ko yan. Dahil may nakausap ako noon na isang may-ari ng media na takot na takot. Ang utos niya sa mga tao niya, kung wala kayong ibalitang, kung hindi magandang balitang ibabalita ninyo, wag nyo na lang ibalita tungkol kay Marcos. Ano kayo ngayon? Yung mga taong yan ang inaano na putang iyang sinasabi ni Sara sa tingin ninyo. Kagabi, kasama ko naman yung mga, nung Friday night, kasama ko naman yung mga mainstream media, doon ang TV5, doon ABS-CBN, doon GMA. They saw that the medical team of the OVP was not allowed to be inside the HOR premises. Ayaw nila it's a violation of human rights. Hindi nila takot. Nakita mo yung ikaw. Pero Sas and Joey, no? Even Joel Chua, sabi ni Inday when she revealed it, na lumalapit yan after everything is done sa mga hearings na yan, when naka-off yung mga microphones nila, sabi ni Inday, si Joel Chua, and I don't know about the other congressmen, lumalapit daw sa kanya at sinasabi, Inday, pasensya ka na. Kasi kailangan namin ng pera kasi mag-i-eleksyon na. Sinabi yan ni Inday, lumalapit si Joel Chua sa kanya at na humihingi ng dispensya. I have great respect dito kay Isko for calling out tong si Joel Chua at si Valeriano. At Abante. Yung congressman sa Manila, he's calling them out. Isko Moreno. Isko Moreno. Saludo ako. Yeah. Ito na sinasabi ko sa inyo, di ba? From an astrological perspective, 2025, you will see a shifting of alliances. Why? Because Sara, by saying na kung tetigihin ako ni Marcos Araneta at Romualdez, may nasabihan na ako na pag tinegi nila ako, huwag kang titigil hanggang hindi rin sila matitegi. Okay? Yang sinabi niyang ni Inday, open now a space for courage. Dahil kung sabi yan ni Inday at hindi nyo mapabagsak si Inday sa sinabi nyong yan, kasi this is na, kaya nga the ball is now in their court. Yes. Can you imagine, nasabihan ka ng Vice President, wala kang magawa? Yes. Yung mga tumatabi-tabi ngayon sa inyo ngayon, pwede pala to.
unti-unti ang malalasag sa inyo. Dahil kayo, loyal to the chain, kayong mga nakikinig ngayon na loyal to the chain of cocaine and corruption, hindi nyo malalabanan ang konsensya ninyo. Unless, of course, no, talagang you are involved in cocaine and corruption. Pero hindi kayo lahat ganun. 'Di ba? Yung iba sa inyo, parang katulad si Inday, nagtitiis lang noon. Ngayon, na nakita nyo na, yung pinaka number 1 na nagtiis ay pumiglas na, pumapalag na, at hindi lang pumapalag, talagang binabalahura niya na itong mga to. And she's bringing the fight to their doorstep, Sas. She said everything. Nandun siya sa HOR compound. Inside one of the rooms. Grabe. Alam niyo, saan kayo nakakita? This is one of many reasons why I love Inday Sara. And she is the woman that every Filipina should adore, should admire, should be followed. Saka nakakita ganyang katapang na babae, putang ina, kalaban niya House of Representative. Pumunta siya doon, nagstay siya doon, mag-overnight siya doon, sasamahan niya yung tao niya. I think tapos nag-press ko ng gano'n. The fact of Inday Sara is not debatable. It's not debatable yung tapang ni Inday. Tama. Diba? Nakakaloke. Kuya, ano pa ba yung mga ibang yung ibang minention niya dun sa yung press con na Zoom? Yung where she mentioned sinabi pa rin niya no na si Martin Romualdez is involved in Pogo, na they are taking down the Pogo competitors of the Pogo of Martin, taking money from drugs, from Pogo and other from Pogo, from drugs, smuggling, no? Halos na lahat na ng illegal, no? Sinabi ni Inday, no, na may parte doon si Martin Romualdez. Second, and hindi ito napag-usapan, sinabi ni Inday during one of their campaign sorties, magkatabi daw si Inday at si Martin sa eroplano, at nagrereklamo itong si Martin Romualdez, no, dahil wala siyang pera for campaign kasi ang mga contributions daw for the campaign of the unit team ay hindi ginagastos at hindi binibigay ni Liza Marcos at ni Bongbong Marcos. At ang sabi ni Inday kay Martin, no, okay, yan ang problema mo. Yung lahat ng contributions for me ha, not for the unit team. Ang sinabi ni Inday, campaign contributions for her personal campaign as VP, kunin mo na lahat, Martin. Kunin mo na lahat. Kasi walang perang pumapasok sa campaign kasi ayaw bitawan nitong si Liza at si Bongbong. Ganon yun. Kaya ngayon, at binabawi na daw. No? Even that National Treasury, sinasabi ni Inday, pumupunta daw yan si Martin. Na ito akin to. Ito akin to. Kasi bumabawi daw doon sa mga ginasta nila doon sa campaign. Grabe. Kuya, let us unpack that yung minention mo na yan, no? Let us unpack that. Kasi, basically, ang inopen doon ni Inday, and, kaya ako bilib ako dito sa babaeng to. Nilabanan nito yung terorista eh. Magaling sa taktika tong babaeng to eh. She mentioned, basically, that si Martin Romualdez nagwawine, na wala siyang pera. Na yung campaign funds ni Bongbong at ni Liza, hindi siya binibigyan. Now, if Bongbong and Liza are going to hear this story, putang ina ka, Martin. Putang ina ka. Ano yung sinasabi mong ganyan? Anong hindi ka binibigyan ng pera? Ganyan. Sino nagsabi niyan? Si Inday. Ipili natin. Huwag nyo lang ikukwento. I-play ninyo yung eksaktong sinabi. Hanapin ko yung clip, Sas. Kasi it was during the press con. Naka-zoom kami. Hanapin ko yung clip. No? At kung may mga nandito sa followers na yon, no? Naka-live yon sa Zoom ata ni Doc Lorraine ba yun? Or kung sino hanapin yung clip. Hanapin ko dito sa nandito sa yung first press con no, nandoon pa sila sa room na 304 ni Attorney Lopez doon sa doon sa HOR. Ito yun. Ito yung full na interview. Ito yung full na interview.
kinat ng Manila Bulletin. Isa namin yung bawat transgression ng House of Representative, lahat ng mga binunyag ni Inday, lahat nung, you know, it's a lot to process. Yung sinabi na yun ni Inday, yun na yun ang kalagayan ng bansa. So please, share it with your friends, share it to the people you know. Okay, meron akong meron akong suggestion dahil sabi nga ni Inday, hindi naman makakalabas sa mga yan. Gawa tayo ng campaign, no? Postcard campaign. Ngayon yung postcard na yon, mag-isip ako ilalagay, ipapadala sa lahat, sa mga schools. You have to flood them with all these calls, no? Parang ganun ang ginawa ng Amnesty International noong nung nag-umpisa pa lang yun. Postcard, flood them hanggang mapuno yung mailbox nila, hanggang yun na lang ang nababasa nila. Flood them with that. So let's think about that, no? Yes. Yeah. Okay, we need to be creative kasi hindi natin alam dahil hindi militar ang titira sa inyo pag lumabas kayo ng kalsada. Kaya mag-ingat na kayo. Kriminal, mga mafyang kasabwat ni Lisa, Bongbong at Martin. That is the truth. So we need to be creative about our resistance dahil ang bababoy ng mga ito, ang kalaban po natin ay naka-cocaine. Tapos it's organized crime sila. Joey and Sas. They are not ordinary. I can print the letters. I can print the letters and I can distribute it to everyone. Hindi gawa ka ng postcard, hindi siya letter, postcard lang siya, tapos ipapadistribute. Pero sulit yung ako ay sawang-sawa. We need to put kung ano yung design ng postcard, no? Yes, kung and Okay. Sige. Postcard lang siya. Sige, i-activate na natin ang mga i-activate na natin ang ating graphics team. yes. Ayan, graphics team, i-message nyo na ako. Ayan, meron ding yung nagpresenta ng isang gumawa ng I am not Filipino for nothing na ang ganda-ganda. Hindi postcard, naka-address ito sa media. Bahala na kayo kung sa inyo ipapadala, toka-toka. Basta tuloy-tuloy yan. Magpapadala ka every day hanggang mapuno yung mailbox nila. Dahil nakakasuka na itong mga to. Ako wala pakialam kung si Sara o presidente o hindi. Tangina, ang baboy nito. This made Lenny 1,000% better than this one. Yes. Better. Yes. Tama. Kasi Lenny will make unsound decision for sure. But I don't think Lenny is going to violate rule of law. I don't think she's going to, alam mo yon? I don't think she's going to blatantly disrespect the rights of others ng kagaya ng pag-disrespect ng Attorney Butita. I think Lenny might not be the sharpest tool in the shed. But Lenny doesn't have in her DNA to be this brutal, cruel criminals. Because Lenny has no history of being like that. No, she might not be the sharpest tool in the shed. My God. Correct. I'm saying this now because I malaki ang pagsisisi ko dito. If I could just go back, I could have who would know, no? Would know. Ang promise ng mga to, Hindi siya mag-agree dun sa blatant violation, blatant disregard of rules, ganyan, yung mga blatant na yung magpapaharang ng ambulansya, alam mo yung magpapaharang ng ambulansya, ganyan. Or yung ipapakontempt ang hindi gustong marinig, yung hindi marinig ang gustong marinig ng mga nasa house, di ba? Correct. I think maglalabas ng statement yun kung si Lenny yung presidente at si Martin ang speaker. And I think Martin will have a very slim chance of becoming speaker kung si Lenny ang naging presidente, no? And I'm not saying this to patronize Lenny, it's just a point of comparison between a Lenny presidency and a BBM presidency, which is a million times worse than the worst of a Lenny presidency. Pero if I may a Lenny presidency would be like a Pinoy, but a better one than Pinoy. No, a better one than Pinoy, pero parang ganun yung trajectory. Right. Putang ina, itong presidente. Ito talaga mas malala pa sa tatay. Mas malala pa. Honestly, tama. Kasi nga yung tatay,
yung tatay, ang opposition noon, SAS, is the establishment, no? The church, the civil society groups, the communist insurgents, itong mga alta-altahan at yung mga ibang oligarko, labor groups. Ngayon wala na eh. Meron pa bang legitimate opposition ngayon that is criticizing the Marcos government? Wala. Lahat sila nag-iiyutan na it's a political orgy of strange bedfellows in our political history. Mhm. Mm-mm. True. Pero nandun daw Ayan. si Manang Aimee, ang mahiwagang ate, nandun daw sa Veterans Memorial. May nag-comment dito. Oo nga, oo. Well, Mm. sabi ko nga, ang political value ni Senator Aimee, for me political value ni Senator Aimee, my thinking of her political value is going to be greatly influenced by what Inday and PRRD think about her. Yes. Yun. Yes. Ganun. Of course, syempre, disappointed tayo dun sa, no, I agree that she's not doing enough. I think she should atone. If she really wants people to trust her again, she should atone. While I understand that, I understand the frustration and yung galit ng mga tao kay, which is very well founded, if I may say, very well founded. Hindi, wala na siyang magagawa doon eh. Wala na magagawa si Senator Aimee doon sa disappointment natin na yun eh. Unless she's going to really atone, 'di ba? Right. Unless she's really going to, accept the fact that something is wrong and that she has to pay for it. She has to, take risks, Mm. 'di ba? Take risk. Take risk. Tama. Oo. Tama. Because that's what Inday is doing right now. Yes. 'Di ba? Tama. Ayun. Tama. So, anyway yun. So, anyway, kung feeling ng mga Duterte, kaibigan pa rin nila si Senator Aimee, I will respect that. Kung feeling sinabi ni Inday, no more tandem with the Marcoses anymore, doon ako.